Magkapatid sina Rico at Eliza. Si Rico ay mabait, magalang, masunurin sa magulang at seryoso sa pag-aaral. Samantalang ang ate niyang si Eliza ay spoiled brat ang datingan at palaging nasa galaan. Matanda ng 2 taon si Eliza kay Rico. 4th year high school na noon si Rico. Ang kanyang ate naman ay 2nd year college sa kursong tourism. Matalino sa klase si Rico, samantalang ang ate niya ay halos 78 to 82 lang ang range ng mga grades. Kaya naman, mas pinagkakatiwalaan ng mga magulang nila si Rico kaysa sa ate niya, kahit pa mas matanda ito sa kanya. Nasa Singapore nagtatrabaho ang kanilang daddy. Ang mami naman nila ay isang real estate broker. Kaya naman, madalas silang dalawa lang ang naiiwan sa bahay. Kay Rico rin iniiwan ang perang pampamalengke at pambayad sa mga bills dahil marunong naman siyang magluto at mag-budget. Nadala na kasi ang mami nila nang minsang iniwan kay Eliza ang budget nila ng 1 week at ibinili lang ng dalaga ng bagong cellphone at gumala ng 1 linggo kasama ang boyfriend at mga barkada nito. Kaya mas pinagkakatiwalaan na si Rico pagdating sa pera kesa sa kanyang ate. Ano ka ba naman, Eliza? Bakit mo pinapakialaman ang perang budget yun ng kapatid mo? Mabuti ka pa nag-e-enjoy kasama ang mga barkada at boyfriend mo. Hindi mo man lang inisip ang kapatid mo. Galit na wika ni Mrs. Gloria Martinez, ang kanilang ina. Umikot lang ang mga mata ni Eliza na parabang ang mami pa nila ang may ginawang mali. Nakatitig naman si Rico sa ate niya nang may panunumbat sa mga tingin nito. Basta ka nalang lumayas, ate, nang di man lang ako iniwanan ng pambili ng ulam ko. Ang hirap kayang malipasan ng gutom dahil walang ulam. Sabat naman ni Rico. Tila na konsensya naman na tumingin ang dalaga sa kapatid. At dahil sa ginawa mong yan, Eliza, kay Rico ko na ipagkakatiwala ang budget sa loob ng 1 linggo. Wika ng mami nila. Ikaw po ang bahala, mami. Wala naman po akong magagawa kung yan ang desisyon niyo. Sagot pa ng dalaga. Sinundan na lamang ng tingin ng ginang ang papalayong anak. Nag-walk out si Eliza habang kinakausap pa ng kanilang mommy. Tingnan mo, Rico, ang kapatid mong yun. Yan yung ugaling natutunan niya sa mga barkada niya. Walang modo. Dagdag pa ni Ginang Gloria. Hindi na lang din nagkomento pa si Rico dahil hindi rin niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin sa ate niya para magtinu ito. Makalipas ang ilang araw, napapansin ni Rico ang ate niya na hindi mapakali. Paruot parito itong naglalakad sa sala nila na parabang may pinoproblema. Gumagawa ng assignment niya noon si Rico. Nadidistract siya dahil sa kakalakad ng kapatid niya sa harapan niya. Kaya huminto siya at nanood na lang ng TV. Samantalang sa isip ni Eliza ay nag-iisip siya kung paano niya didiskartehin si Rico. May beach outing sila ng boyfriend at mga tropa niya. Kaya lang, hindi siya binigyan ng pera ng kanilang ina dahil alam na nito na bihira na lang siyang pumasok sa klase. Tapos panay pa raw ang outing kasama ang mga barkada at boyfriend niya. Naisip ni Eliza na si Rico na lang ang kanyang pag-asa. Gustong-gusto talaga niyang makarating sa beach resort na pupuntahan nila sa Parkeng, Quezon Province. Habang nanonood ng TV si Rico, lumapit sa kanya si Eliza. Napakislot ang mata ng binata nang yumakap sa kanya ang ate niya mula sa gilid. Bunso, baka naman pwede mo akong pahiramin dyan kahit 2,000 pesos lang. May outing kasi kami.
Wala akong pang-ambag eh. Malambing na wika ni Eliza. Lumingon naman si Rico sa kapatid at napakunot noo. Sinasabi ko na nga ba eh. Pera na naman ang problema ni ate. Kausap niya sa sarili. Ayan ka na naman ate. May utang ka pa ngang 5,000 pesos sa akin, di ba? Hindi mo pa nga nababayaran yun. Ang tagal na nun tapos ngayon, uutang ka na naman. Halata ang pagkainis sa boses ni Rico. Tila iiyak na si Eliza habang niyayakap ang kapatid. Kapag hindi pumayag si Rico, maiiwan siya ng grupo. Kaya hindi pa rin tumigil si Eliza sa pangungumbinsi sa kanyang bunso na kapatid. Sige na, bunso, please. Hayaan mo, darating ang time na makakabawi din ako sa'yo sa masarap na paraan. Napaisip ng malalim si Rico habang nakatingin sa ate niya. Inisip niya kung anong masarap na paraan ang tinutukoy nito. Anong masarap na paraan ka dyan ate? Na hindi ka nga marunong magluto ng itlog at magsaing. Piliyang nginitian ni Eliza ang kapatid. Pagkatapos, binugahan niya ng hangin ang tenga ni Rico. Kaya kinilabutan ang binata at nanayo ang kanyang mga balahibo sa braso. Natatawang ginulo ni Eliza ang buhok nito. Napaka-inosente talaga ng kanyang kapatid pagdating sa bagay na yon. Ramdam ni Rico na may ibang bahagi pa ng katawan niya ang nabuhay sa kanya. Pero hindi na lang niya ito pinahalata sa ate niya. Paano ba naman kasi naka-white sando na maluwag ang kanyang ate at wala ng iba. Ni shorts, wala. Kaya ramdam na ramdam ni Rico ang kalakihang biyaya nito. Nang kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya si Eliza, ay nakikita niya ang magagandang tanawin at ang kaputian ng balat at mga hita nito. Sige na, bunso. Pahiramin mo na si ate. Promise, babawi ako sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Rico sa kakulitan ng ate niya. Nag-iiba na rin ang pakiramdam niya dahil may mga tanawin na kanyang natatanaw. Nice. Ewan ko sa'yo ate. Anong sasabihin ko kapag nagtanong si mommy kung nasan ka? Napangiti si Eliza sa tanong na yon ng kanyang kapatid. Kapag ganoon kasi ang sagot ni Rico, ibig sabihin, pumapayag ito na magpahiram sa kanya ng pera. Di sabihin mo maaga kang natulog, kaya hindi mo alam kung umalis ba ako. Kakamot-kamot sa ulong, sinamangutan ni Rico ang ate niya. Aist, ikaw talaga ate. Tinuturuan mo akong magsinungaling. Sige na, bunso. Pagbigyan mo na si ate. Love mo naman ako, di ba? Tila nagpapaawang saad ng dalaga. Iiling-iling naman si Rico na pumasok sa kanyang kwarto at kumuha ng 2,000 pesos sa kabinigay sa kanyang ate. Last na yun ate ah. Bayaran mo lahat kung ayaw mong isumbong kita kay mommy. Ayan, thank you bunso ha. Kaya love na love ka talaga ni ate. Mabait at maawain ka. Bilang premyo, ginawaran naman ng dalaga ng matamis na dampi sa pisngi ang kapatid. Pagkatapos, nagmamadali ng nagbihis at umalis si Eliza. Kaya naiwan si Rico mag-isa sa bahay nila, nakakamot-kamot sa ulo. Nang matiyak ni Rico na nakalabas na ng gate ang ate niya, inilak niya na ang pinto at nagmamadali na siyang pumunta sa banyo upang pakawalan ang pagkabalisa na kaniyang nararamdaman. Kahit pa kasi magkapatid sila ni Eliza, hindi maipagkakaila na maganda ito at may pambihirang pangangatawan. Hindi mataba, hindi rin payat, parang kasing katawan ni Kylie Padilla. At halos ganoon din katangkad ang kanyang ate.
Maliit ang muka at maputi ang balat na talagang halos aakalain na anak ng isang foreigner. Kaya pilit na lang niyang itinatago at itinatanggi sa sarili na maging siya ay nagkakaroon din ng interes sa kanyang ate. Noong mga sumunod na buwan, madalas nang nasa kwarto ni Rico nakatambay si Eliza. Minsan, nag-o-offer ang dalaga na hilutin si Rico para huwag muna siyang singilin ng mga utang niya. Bunso, mukhang pagod na pagod ka. Marami ka bang project sa school? Halika nga muna at hihilutin ko yung ulo mo. Kapag pumayag si Rico sa offer ng ate niya, siguradong hindi na siya mahihirapang pakiusapan ito na huwag muna siyang singilin dahil wala pa talaga siyang maibabayad. Saktuhan lang ang baon na binibigay sa kanya ng mommy nila. Sapat lang sa pamasahe, balikan, at may sobrang 100 pesos pang merienda. Kaya malabo siyang makapag-ipon ng 7,000 pesos na maipangbabayad niya sa utang niya sa kapatid na si Rico. Bunso, gusto mong ma-relax din paminsan-minsan ang isipan mo? Subukan mong sumama sa akin. Chill-chill na pamamasyal lang kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko ate. Alam mo namang hindi ako mahilig sa barkada. At alam mo din namang hindi ako umiinom. Kunyari ka pang chill-chill. Ayaw mo pang diretsuhin na inuman lang ang gagawin. Prangkang sagot ni Rico. Walang nagawa si Eliza. Hindi na niya pinilit pa ang kapatid. Maiinis pa ito sa kanya. At bigla siyang singilin sa mga utang niya. Isang gabi, umuwing lasing na lasing si Eliza. Sa sobrang kalasingan, hindi na niya napansin na sa kwarto pala ni Rico siya pumasok. Sanay kasi siya na pagkagaling sa school, doon siya dumediretso at nangiistorbo sa kapatid. Sa pintuan pa lang, pinagtatanggal niya na agad ang uniform niyang polo at checkered na palda. Pero hindi na kinayang magbihis dahil sa kalasingan. Diretso na lang niyang ibinagsak ang katawan sa kama at nakatulog habang walang kamalay-malay na hindi niya kwarto ang pinasukan niya. Samantala, mula sa likod bahay kung saan naglalaba ng uniform ang kapatid, hindi narinig ni Rico na dumating na pala ang ate niya. Sinilip pa niya ito sa kwarto nito pero wala pa rin si Eliza. Sa mga oras na yon, tulog na rin ang mami nila. Pagod na pagod yun dahil kakauwi lang mula sa out-of-town trip kasama ang mga katrabaho niya. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Rico nang pumasok siya sa kwarto niya para magpahinga. Nanlaki ang mga mata niya dahil naroon ang ate niya at ang mas lalo pa niyang ikinagulat, wala nang natira rito maliban sa 2 maliliit na telang panloob. Parang isang panaginip ang eksenang yon para kay Rico. Oo nga, at madalas na siyang makasulyap ng magagandang tanawin mula sa kanyang ate at sa mga pangkaraniwang araw. Pero pira-piraso lang ng magagandang imahe. Pero iba itong nasa harapan niya ngayon. Isang buong imahe ng diwatang natutulog. Napalunok ng sariling laway si Rico. Mabuti na lang, tulog na ang mami nila. Hindi na noon maalalang hanapin pa ang kanyang ate. Kaya pumunta na lang siya sa kwarto ng ate niya at kumuha ng damit nito. Plano niyang bihisan si Eliza. Noong makakuha ng maluwag na t-shirt na white at pajama, nagmamadali na siyang pumasok sa kwarto niya para bihisan ang ate niya. Nanginginig ang mga kamay na binuhusan ni Rico ang ate niya na si Eliza. Pero habang nakatitig siya sa mga magagandang tanawin, namalaya na lang niya na may nabuhay sa kanyang pagkatao. Pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya ng mga sandaling yon.
Tila na blackout siya ng panandalian. At noong kababalik sa huwisyo ay naroon na siya sa kanyang ate at ginagawa na ang trabahong hindi dapat ginagawa sa sariling kapatid. Nagtatalo ang isipan niya sa desisyon kung ipagpapatuloy o ihinto na ba. Pero mas nanaig ang kanyang matinding kagustuhan na ma-enjoy ang hindi pangkaraniwang pagkakataon na inilahad sa kanya ng panahon. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Pero noong maramdamang mararating niya na ang hangganan, agad na siyang umalis at itinakbo yun sa banyo para doon napakawalan ang isang bagay na maaaring maging sanhi ng malaking problema kung sa loob ng ate niya iyon mapapakawalan. Pagkabalik niya sa kwarto, wala pa ring malay ang ate niya. Itinuloy niya ang pagbibihis rito ng damit. Pagkatapos, naupo na lang siya sa sofa, katapat ng kama. Nagmumuni-muni siya at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Kinurot pa niya ang sarili para masigurong hindi siya nananaginip. Sa katagal ng kanyang pagmumuni-muni habang nakatitig pa rin sa kanyang ate, muli siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Pakiramdam niya bitin pa siya sa kanyang ginawa. Kaya muli niyang inulit at noong nakatapos ay saka pa lang siya natulog. Kinabukasan, naalimpungatan si Rico dahil pinaglalaruan ni Eliza ang kanyang ilong. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Ate, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Si Mami nakaalis na ba? Magkakasunod na tanong ng binata. Oo, kanina pa umalis si Mami. May meeting daw sila kaya maaga siyang umalis. Siya nga pala, salamat ha at binihisan mo ko kagabi. Tapos sa sahig ka pa natulog. Bakit naman hindi ka tumabi sa akin? Paano ako tatabi sa'yo? Ang likot mo kayang matulog. Ayoko ng katabing malikot. Kaya binihisan lang kita at natulog na ako dito sa baba. Sagot ni Rico na halos hindi makatingin sa kanyang ate. Tila may pagdududa naman sa mga mata na tumitig ang dalaga sa kanyang kapatid. Talaga ba, bunso? Yun lang ang ginawa mo kay ate kagabi? Hindi ka ba nag-unli viewing? Pwedeng-pwede yun dahil wala namang malay si ate, di ba? Panunukso pa niya sa kapatid. Umiwas naman ang tingin si Rico sa mga mata ni Eliza. Kinakabahan siya na baka isumbong siya ng ate niya sa mami nila. Ay naku ate, magkasabay tayong lumaki sa bahay na ito. Kaya nakita ko na yan dati pa. Wala nang bago sa paningin ko, no? Kaya ano naman, kung makita ko ang mga yan, wala nang epekto sa akin yan. Wala? Bakit ka nagbablush? Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Hindi no, nangiinis ka lang ate. Lumabas ka na nga lang. Doon ka na sa kwarto mo. Nagpapahinga pa ang tao eh. Okay, sabi mo kaya naniniwala na ako. Hayaan mo minsan, susubukan natin yung sinasabi mo na walang epekto sa'yo ang mga maaaring makita mo sa akin. Uwi ka ni Eliza at dinampian ng halik sa noo ang kapatid, saka lumabas na ito ng kwarto. Naiwang naguguluhan naman ang binata. Tama naman ang ate niya, kasinungalingan ang sinabi niya. Magmula noon, naging inspirasyon na ni Rico ang ate Eliza niya sa tuwing kailangan niyang matanggal ang stress sa katawan. Kahit pamalabo umaasa siyang muli yung maranasan sa kanyang naranasan sa lihim na sandali na bigay ng tadhana. Nagpatuloy pa rin ang madalas na pagtambay ni Eliza sa kwarto ni Rico. Tila sinasadya pa nito na maluluwang palagi ang isuot. Noong una, hinahayaan lang siya ng kapatid.
Ngunit noong minsan na halos lumabas na ang buong kaluluwa ni Eliza dahil sa suot nito, napagsabihan na siya ni Rico. Ate, magbihis ka. Ano ba yung sinusuot mong damit? Nagdamit ka pa kung halos wala rin namang maitatago. O di kaya doon ka na sa kwarto mo kung ganyan din lang ang suot mo. Nakakasiwa ako. Humalakhak ng malakas ang dalaga. Alam niyang nagsisinungaling ang kapatid. Nahuhuli niya ang mga nakaw na sulyap nito sa kanya. Kaya alam ng dalaga na kabaligtaran ang sinasabi ni Rico. We, talaga? Naaasiwa ka sa mga nakikita mong magagandang tanawin? Baka naman kabaligtaran niyang sinasabi mo. O di kaya baka ibig sabihin yan, bading ka. Tila nasukol naman si Rico. Namula ito at parang naubusan ng pasensya sa mga paghahamon ng kanyang ate. Sinadya talaga ni Eliza na galitin ito at buhayin ang natutulog na dugo sa katawan ng bunso niyang kapatid. Hindi no. Ano ba yung mga sinasabi mo sa akin, ate? Ano bang gusto mong mangyari? So, nagsisinungaling ka ulit. Ang gusto ko lang mangyari ay matiyak na hindi ka bading, ang nag-iisang kong kapatid na lalaki. Halika nga kung talagang hindi ka bading. Patunayan mo kay ate na talagang ang lalaki ka. Biglang hinila ni Eliza papunta sa kama si Rico at itinulak ng marahas. Kaya napahiga si Rico. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ng binata nang bigla siyang daganan ng ate niya. Ate, itigil mo to. Lasing ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Bitawan mo ako, ate. Ano ba? Oops, chill ka lang bunso. Promise, magugustuhan mo ang mangyayari sa atin. At tsak na, hahanap-hanapin mo pa. Magtiwala ka lang kay ate. Ako ang bahala sa'yo. Sinubukan pang bumangon ni Rico. Pero noong tawirin na ng ate niya ang kanilang munting pagitan, nanigas na siya at hindi na nakagalaw. Ayun my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod rin natin kaagad ang karugtong nito ngayon. Ngayon din mismo. Kaya abangan lang ninyo at huwag mainip. My loves, siguraduhin mo sanang nakasubscribe ka na sa akin ha. Subscribe na my loves. Libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat ha. Take care my loves and bye-bye.